Well mga kapopong, kumusta? Well, huwag na natin patagalin at straight to the point na tayo patungkol dito sa naging resulta ng medical examination sa katawan ni Christine Dacera. And yes mga kapopong, ang naging resulta nga dito itong ruptured aortic aneurysm. Well, don't worry mga kapopong, ipapaliwanag ko in simple explanation kung ano nga ba itong ruptured aortic aneurysm na ito upang mas mabilis nyong maintindihan. Well, para sa mga hindi nakakaalam, itong aorta ang isa sa mga pinakamalalaking ugat meron tayo sa ating katawan. Na kumbaga para isa itong tubo sa ating katawan na nagiging daluyan naman for blood circulation sa ating buong katawan. Well, pagdating naman dito sa isinagawang medical examination sa katawan ni Christine, ay sinabi sa report na ito na ruptured aortic aneurysm nga ang naging totoong sanhi daw ng pagkasakabilang buhay ni Christine. For short, ay yung bahagi ng aorta ni Christine ay pumutok o nag-burst o whatsoever you called it, basta pumutok siya. Na kumbaga yung isang bahagi ng aorta ni Christine may namuong dugo at dahil hindi nakayanan ng ugat yung pamumuo ng dugo na dito nga pumutok naman ito na naging dahilan nga sa pagkasakabilang buhay ni Christine. Well, anyway, natatandaan niyo ba yung balita na ang katawan ni Christine natagpuan sa bathtub? At alam niyo ba ang posibleng dahilan kung bakit nasa bathtub itong si Christine? Well, for my very own idea at for my very own explanation patungkol dito, ay posibleng noong mga panahon na nararamdaman na ni Christine yung sobrang pananakit na ng kanyang tiyan dahil nga doon sa ipiniliwanag kong ruptured aortic aneurysm na ipiniliwanag ko kanina, ay wala nang nagawa itong si Christine kundi pumunta na lamang ng bathtub upang posibleng gumamit na lamang ng malamig na tubig upang mapawi yung sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Na posibleng hindi niya alam nitong mga panahon na ito na ang kanyang aorta sa loob ng katawan ay pumutok na pala. Pero kung magtatanong ka naman sa akin ng, Teacher Popong, bakit naman sa bathtub dumiretso itong si Christine at hindi doon sa kanyang mga kaibigan upang makahingi ng tulong? Well, upang sagutin yan ganito kasi yan at makinig ka mabuti. Actually, tingnan mo na lang itong kuha ng CCTV na ito na kung saan ay ito yung mga huling larawan na nakita si Christine na mayroong oras na halos 3 AM na madaling araw. Na sa mga panahon na ito ay ilang oras na rin siyang nakakapag-inuman. Na posible naman noong mga panahon na natapos na yung kanilang inuman ay posibleng bumalik na itong si Christine sa kanyang kwarto upang matulog. Na posibleng pagkalipas naman ng ilang oras ay posibleng bigla naman siyang nagising dahil doon sa pananakit ng bahagi ng kanyang katawan dahil nga dito sa pagputok ng kanyang aorta. Na posibleng nitong mga panahon na nagising siya ay sobra pa rin ang kanyang pagkahilo dahil doon sa kanyang pag-iinom na ang tanging naisip na lang niya ay pumunta na lamang ng bathtub. Well, yan mga kapopong ang idea ko patungkol dito. Nabase naman doon sa kanyang kaibigan na noong mga panahon na natagpuan na nila itong si Christine ay actually mainit pa daw ang katawan nito kaya't nagbaka sakali silang gumana pa ang CPR upang bumalik ang tibok ng puso ni Christine. Na in the end naman wala na talagang response. Well, binanggit naman ng kaibigan ni Christine na hindi daw totoo na iniwan nila itong kaibigan nilang si Christine. Na actually kung pagbabasihan pa daw yung ibang kuha ng CCTV doon sa hotel, sa hospital, at doon sa police station, ay doon daw ay mapapanood nyo na nandoon daw sila. At wala daw katotohanan na iniwan na lamang nila itong si Christine doon sa kanyang kwarto noong nalaman nilang wala na itong buhay. Subalit sa pahayag na ito ng kaibigan ni Christine at kahit na ilabasan ng mga pulisya yung medical report patungkol dito sa pagkasakabilang buhay ni Christine ay hindi pa rin kumbinsido dito ang kampo ng pamilya ni Christine na dahil daw ito doon sa mga hindi na ipaliwanag patungkol doon sa iba't ibang pasa meron sa katawan itong si Christine. Well, dahil nga dito ay gusto ng kampo ng magulang ni Christine na magsagawa pa ng isang independent medical examination upang mas malaman pa ang ibang detalye patungkol
patungkol dito. Well, sa madaling salita, ay gusto nilang ipasuri ang katawan ni Christine sa mga private doctors upang magsagawa uli ng panibagong investigation patungkol dito. Well, anyway, maiba muna tayo mga kapopong. Natandaan niyo ba itong post ng PNP sa isa sa mga social media accounts nila na kung sana'y noong isang araw ay bigla na lamang silang nag-post na na-solve na raw nila ang kasong ito? Well, ang idea ko naman dito posibleng na-post nila ito dahil sila ang isa sa mga unang nakaalam o nakabasa noong medical report na isinigawa sa katawan ni Christine na posibleng nasabi nilang solved na itong kaso na ito dahil kung pagbabasihal sa medical report ruptured aortic aneurysm nga ang dahilan sa pagkasakabilang buhay ni Christine. Well, kung hahabol ka naman ng tanong sa akin ng wait, Teacher Popong. Ano nga ba yung posibleng naging sanhi ng pagputok ng aorta ni Christine? Well, actually for now mga kapopong ay hindi ko talaga masasagot yan dahil sobrang daming posible ang maging sanhi nito. Well, ang una na nga dito posibleng noon pa man ay mahina na talaga ang isang bahagi ng aorta ni Christine na nabigla namang na-trigger na lumobo ito dahil na rin sa sobrang pag-inom ng alak noong gabi. O posibleng dahil sa isang klase ng chemical na nainom o napainom dito kay Christine. Well, take note mga kapopong na base doon sa naging report ay binanggit ng kaibigan ni Christine na nasabi pa raw ni Christine na parang may inilagay daw sa kanyang ininom at bigla namang sumakit ang kanyang ulo. Well, kaya't hindi mo rin talaga masisisi ang pamilya o kampo ni Christine sa kung bakit gusto uli nila na magkaroon ng isang independent medical examination doon sa katawan ni Christine upang mas malinawan sila patungkol sa pagkasakabilang buhay nito. Well, anyway, tapusin na natin itong video na ito. Actually, isa talaga ako sa nanghihinayang sa pagkawala nito ni Christine. Well, una ay nabawasan na naman tayo ng isang frontliner na tumutulong sa pagbabiyahe ng ating mga kababayan. At pangalawa ay sobrang bata pa talaga ni Christine na posible sanang marami pa itong ma-achieve sa kanyang buhay. Well, anyway, intay na lang natin ang iba pang mga lalabas na report patungkol dito sa nangyari kay Christine at posibleng malaman na ba talaga natin kung mayroon ba talagang taong kailangan magkasala sa pangyayaring ito? Well, let's see and wait mga kapopong. Well, kayo mga kapopong, ano ang masasabi nyo dito sa nangyayari kay Christine? Well, syempre gusto ko malaman yan, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may natutunan o nalaman ka sa video ito, mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli itong yung Teacher Popong na nagsasabing, Te amo!